Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Biyernes, makakasama nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Ricky Abuel de la Peña, former Miss Universe Philippines Lokban, at Miss Philippines Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga sa iyo, Miss Ricky. Magandang umaga rin po, Sir Eton, at sa ating mga manonood. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa mahigit 162 million pesos na halaga ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa isang araw na operasyon sa Tinglayan, Kalinga. Nananatiling matatag ang Police Regional Office Cordillera sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon katuwang ang partner agencies at komunidad upang masiguro ang payapa at ligtas na pamayanan. Narito ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Precious May Donaal. Nagresulta sa panibagong malaking tagumpay ang tuloy-tuloy na kampanya kontra iligal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region matapos madiskubre at masira ng pinagsanib na anti-drug operatives ang mga tanim na marijuana na may kabuuang standard drug price na 162,020,000 pesos. Sa isinagawang isang araw na operation sa Mount Watong, Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga noong ika-27 ng taong kasalukuyan. Batay sa ulat na isinumite sa Regional Operations Divisions ng PROCAR, nadiskubre ng mga operatiba ang 8 plantation sites ng marijuana na may lawak na humigit kumulang 52,000 square meters. Dito ay natagpuan ang tinatayang 477,500 gramo ng pinatuyong marijuana stalks na may dahon at fruiting tops. 456,000 fully grown marijuana at 338,000 marijuana seedlings. Isinagawa ang operation sa ilalim ng Oplan Revisit Everest 2.0 sa direktiba ni Police Brigadier General Erickson Dilag, Regional Director ng PROCAR, at personal na pinangunahan ni Police Colonel Ledon Monte, Deputy Regional Director for Operations. Kabilang sa mga lumahok sa joint operation ang mga personnel ng Philippine Drug Enforcement Agency Kalinga, mga kapulisan ng Kalinga Police Provincial Office, Regional Headquarters, Mountain Province Police Provincial Office, Ifugao Police Provincial Office at Benguet Police Provincial Office.
Matapos ang dokumentasyon, ang lahat ng marijuana plants ay binunot at sinunog mismo sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga taong nasa likod ng mga iligal na plantasyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay sumusuporta sa pangunahing advokasya ng Chief PNP na sugpuin ang iligal na kalakalan ng droga mula mismo sa pinagmulan nito, maging sa mga liblib at kabundukang lugar kung saan sinusubukang itago ng mga cultivator ang kanilang mga plantasyon. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng drones ay matagumpay na nasuri ng mga operatiba at naging susi sa pagkadiskubre ng mga nakatagong plantation sites. Nananatiling matatag ang Procar sa kampanya nito laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na operasyon at pinaigting na coordination sa mga partner agencies at komunidad. Layunin ng kapulisan na mapanatiling ligtas at drug-free ang buong Cordillera Region. Mula dito sa Tabuk City, Kalinga, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Donaal. Arestado ang 45 anyos na lalaki matapos mahulihan ng illegal na baril, bala at magazine sa isinagawang search warrant operation ng mga miyembro ng Misamis Occidental Maritime Police Station. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla. Isang operasyon laban sa iligal na pagmamay-ari ng baril ang matagumpay na isinagawa ng mga operatiba ng Misamis Occidental Maritime Police Station, katuwang ang iba't ibang law enforcement units noong madaling araw ng Mayo 27, 2026 sa Purok 5, Barangay Lower Langob, Calamba, Misamis Occidental. Sa bisa ng search warrant number 07-2026, pinangunahan ni Police Lieutenant Mario J. Hica, Officer in Charge, ang pinagsamang implementasyon ng search warrant kasama ang personahe ng Oroqueta Maritime Law Enforcement Team, Plaridel Maritime Law Enforcement Team, Calamba Municipal Police Station, 1st PMFC Misamis Occidental at RMFB 10 Misamis Occidental. Sa isinigawang paghahalughog ng bahay ng isang 45 anyos na negosyante, nakumpiska ang isang caliber 45 pistol, isang magasin at 6 na piraso ng live ammunition. Ayon sa ulat, ang naturang search warrant ay inilabas ni Honorable Mary Faith R. Putoy Monte de Ramos, Executive Judge ng RTC Branch 35 Osamis City noong Mayo 22, 2026. Nasaksihan naman ng mga opisyal ng barangay ang operasyon at inventaryo ng mga ebidensya habang gumamit din ang mga operatiba ng body-worn cameras alinsunod sa OCA Circular Number 110-2021 bilang bahagi ng mas transparent at maayos na pagpapatupad ng operasyon. Dinala na sa Misamis Occidental Maritime Police Station ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon habang inihanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 para sa inquest proceedings. Dito sa Misamis Occidental Maritime Police Station, ako po si Police Corporal Bunyaw para sa Police News Network, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Caudilla. PNP Eastern Visayas nagtala ng 57% na pagbaba sa focus crimes dahil sa epektibong Safer Cities Initiative at mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Patrolman Edwin Baris magbabalita. Naitala ng Police Regional Office 8 ang malaking pagbaba ng krimen sa Eastern Visayas matapos paigtingin ang implementasyon ng Safer Cities Initiative sa rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8,
Bumaba ng 57.52% ang walong focused crimes mula ikapito hanggang ikadalawampu ng Mayo, kung saan 48 insidente na lamang ang naitala kumpara sa 113 kaso noong nakaraang monitoring period. Kabilang sa mga krimeng may malaking ibinaba ang rape, theft, robbery, murder, homicide, physical injury at carnapping. Sinabi ni Police Brigadier General Capoy na patunay ang patuloy na pagbaba ng krimen sa pagiging epektibo ng pinaigting na police operations, police visibility at pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Ninakaw na motorsiklo at cellphone agad na recover sa mabilis na aksyon ng Philippine National Police sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ibabalita yan ni Patrolwoman Nikki Lyra Barbero Pajarillo. Muling ipinakita ng Ilocos Sur PNP sa pamumuno ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang mabilis at mahusay na koordinasyon ng kapulisan matapos matagumpay na mabawi ang mga ninakaw na cellphone at isang karnap na motorsiklo. Ayon sa ulat, rumisponde ang Santo Domingo Municipal Police Station sa isang naiulat na kaguluhan sa Seabed Beach, Barangay Seabed, Santo Domingo, Ilocos Sur. Habang iniimbestigahan ang insidente, 2 biktima ang lumapit at iniulat na nawawala ang kanilang mga iPhone habang sila ay natutulog sa kanilang cottage bandang alas 4 ng madaling araw noong ika-27 ng Mayo. Kinilala ang mga biktima bilang isang 24 anyos na babae na residente ng Batangas at isang 32 anyos na sales representative mula Sorsogon. Ayon sa mga saksi, ang lalaking sangkot sa kaguluhan ay siya ring nakita nilang pumasok sa cottage ng mga biktima. Agad nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad at natukoy ang sospek na isang 23 anyos na lalaki mula Novaliches, Quezon City. Gayunman, nakatakas ito patungo sa masukal na lugar habang iniimbestigahan. Sa follow-up investigation, napag-alamang ginamit umano ng sospek ang Honda Click 125 motorcycle ng kanyang kamag-anak sa Barangay Kasili bilang getaway vehicle matapos dumalo sa isang barangay fiesta. Sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng Santo Domingo MPS at San Nicolas MPS ng Ilocos Norte PPO, matagumpay na nabawi ang motorsiklo at mga nawawalang cellphone sa Barangay 22, San Guillermo, San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon kay Police Colonel Asuncion, nagpapatuloy pa rin ang hot pursuit operation upang agad na maaresto ang sospek at mapanagot sa batas at mapanatiling ligtas ang publiko sa buong lalawigan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Aabot sa mahigit kumulang na 490,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa anti-illegal drug operation ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang partner agencies sa Lidlida, Ilocos Sur. Ang pagkakahuli sa suspect ay bunga ng maagap na koordinadong operasyon ng Philippine National Police upang wakasan ang banta ng illegal na droga sa bansa. Magbabalita riyan si Patrolwoman Nikki Lyra Barbero. Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit kung saan nakumpiska ang tinatayang 470,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa green market ng Barangay Poblacion Sur, Lidlida, Ilocos Sur
nito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lidlida MPS at iba pang unit ng pulisya. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang 54 anyos na lalaki na nakatala bilang high-value individual at residente ng bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Nahuli ang sospek habang aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu sa pusher buyer. Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat 72.14 gramo at may standard drug price na 490,552 pesos, by bust money at iba pang personal na gamit. Ang sospek ay kasalukuyang nakadetene sa Lidlida MPS at ang nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang mga operatiba sa matagumpay na pagsasagawa ng operasyon sa pamamagitan ng masusing surveillance, koordinasyon at agarang police response. Muling tiniyak ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang kanilang matatag na commitment sa pagpapatuloy ng agresibo ngunit makatarungan at naaayon sa batas na kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating masusugid na manunood or televiewers ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning na walang iba kundi si Ms. Ricky Abuel de la Peña. Ms. Ricky, maraming salamat muli sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging special guest co-host sa programang ito. Baka may nais kang gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, Ms. Ricky, or any upcoming events at gustong pasalamatan, Ms. Ricky. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa akin dito. Calling all aspiring models, magkakaroon po kami ng modeling workshop open to all ages. No height requirement. I-visit nyo lang po ang Block Modeling School on Facebook and Instagram. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman. Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At ngayong araw, ating tutukan po ang Sumbong Nyo Aksyon Agad sa UNTV channel po mula 12:30 p.m. hanggang 2 p.m. at sa official Facebook page ng Sumbong Nyo Aksyon Agad. At abangan nyo rin po ang Police at Your Service, telecast po bukas, Sabado, May 30, 2026, mula 7 p.m. to 8 p.m. sharp. Also po sa UNTV News and Rescue at sa official Facebook page ng PNP. Mga ka-PNN, abangan nyo rin po ako ngayong Sabado at Linggo mula 10 o'clock a.m. hanggang 11 a.m. sa Police News Network. Makibalita sa mga accomplishments ng Philippine National Police. Samantala, binabati din po natin ang mga PNP personnel na makakatanggap po ng parangal sa Diamond Excellence Awards 2026 na gaganapin po mamayang gabi sa Seda, New Valley, dyan po sa may Santa Rosa, Laguna. Pagbati po,
para sa Women of the Year in Public Service Awards, sina Police Brigadier General Portia B. Manalad Ma'am, Director ng Health Service. Siyempre po si Police Brigadier General Vina H. Guzman, our beloved Director po ng PICAG. Also si Ma'am Police Brigadier General Sheila T. Portento Ma'am, Chief po ng WCPC. Ganon din po si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Acting Chief ICDD PICAG. Pagbati rin po kina Police Captain Charity Vicente, Officer in Charge of the TV and Radio Production Section PICAG. Pagbati rin po kay Police Lieutenant Alma V. Irinco, as former Assistant Chief Radio and TV Section ng ICDD PICAG. At si Police Lieutenant Christine Marticio, OIC SMS CRMC Supervisor, sumbong nyo aksyon agad. Para naman sa Man of the Year awardees, congratulations po para sa public service. Police Colonel Alex M. Apolonio, Chief CRMC PICAG. Man of the Year, Animal Welfare Hero of the Year, NUP Loreto B. Concepcion, Animal Welfare Advocate. Para sa Media Excellence in Law Enforcement Award, Police News Network. Sa Outstanding Public Service Award, sumbong nyo aksyon agad. Public Safety Action Award, Police at Your Service. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami po ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Ms. Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lokban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.